Paano nga ba mag-commute sa sikat na Igorot Stone Kingdom dito sa Baguio? Magkano ba ang pamasahe at entrance fee? At saan ba usually recommended kumain na malapit lang dito? Sagutan natin ang mga yan for today's vlog as we explore the renowned Igorot Stone Kingdom. Ang Igorot Stone Kingdom ay isa sa mga recently lang na-established tourism spot na talaga namang tumatak sa isipan ng mga tao when we talk about Baguio. Dahil sa tema nitong kastilyo, parang wala ka nga dito sa Pinas at para kang nasa bansang pinapanood lang natin sa mga Disney movies nung bata pa tayo. So, paano nga ba pumunta rito? Hanapin lang natin ang jeep terminal na dumadaan sa Longlong via Tamawan. Meron yan dito sa Abanao Street, sa tabi lang ng Abanao Square. Ang landmark mo ay ang green overpass na ito. Andito lang siya sa harapan ng BPI at ng A Hotel. Itong mga jeep na ito ay dumadaan sa Igorot Stone Kingdom. To make sure, dapat may sulat na Longlong ang jeep na sasakyan mo. Need lang maghintay mapuno ang jeep bago lumarga. Saglit lang naman ang paghihintay. Meron din isang terminal papuntang Longlong, dito lang yan sa Kayang Street. Likod lang ng Abanao Square, pasok lang tayo sa may Chowking, tas magpa-left. Very responsive naman ang mga helpers ng jeep dito kaya pwede ka magtanong-tanong. Sabihan lang si Manong driver na i-drop ka sa Igorot Stone Kingdom. Ang pamasahe pala ay 14 pesos lang. After more or less 30 minutes, mararating na natin ang tourist attraction. Sa tabi lang siya ng kalsada and very accessible. Kuha muna tayo ng ticket sa ticket booth nila which is worth 100 pesos lang. May discount sa mga senior citizens at PWDs. This ticket will serve as your entrance pass. Ipakita lang kay kuya ang ticket at tatatakan ka. Marami kang pwedeng pagpicturan dito, may mga photo booths, may mga souvenirs, pwede mag-hire ng traditional attire, at pwede ka ring magpa-picture sa mga photographers. Sino nga naman ang hindi mamamangha sa ganda ng Igorot Stone Kingdom for only 100 pesos na entrance fee? Halos bawat sulok ay Instagrammable. Parang finally dream come true ang pinapangarap natin noong bata pa tayo na makapunta sa isang kastilyo. Malilibot mo ang buong tourist site around 45 minutes to 1 hour. Sa larawan lang mukhang nakakapagod umakyat pero super enjoyable po siya and a good exercise. At ayan po selfie lang tayo dahil wala tayong kasama. So after ko nilibot ang site, naghanap ako ng makakainan. At sakto may nakita ako online na recommendable puntahan. Marami din pala silang binibentang pasalubong and souvenirs dito mismo sa ma-entrance. Lumabas ako ng site at naglakad dito sa pa-left o ang rota pabalik ng city proper. Kung gusto mo sa city proper na lang kumain, pwede ka nang maghintay ng jeep dito or taxi pabalik. After 2 to 3 minutes na paglalakad, may mga nakita akong kainan na pwede nyo ring itry. And after 5 minutes, narating ko na nga ang Farmer's Daughter Restaurant. Ito ay isang old house serving local delicacies. Pasok lang sa gate at diretso sa loob. It is a must try, lalo na pag galing kayo sa ibang probinsya para matry din ninyo ang mga local food. Marami kang pagpipilian na talaga namang swak sa budget. Andyan din ang sikat na pinikpikan. Nag-order ako ng manok with itag or smoked meat. No rice muna tayo for today's diet. Super delicious siya. Walang kulang, walang sobra. I gave it a 10 out of 10. Try nyo rin yung iba, lalo na ang pinikpikan na gustong-gusto ng mga locals. So ayan na nga, after having lunch, lumabas na ako ng restaurant. By the way, katabi lang pala nito ang Tamawan Village na pwede nyo ring puntahan para sulit ang pagpunta nyo rito. Pwedeng maghintay ng jeep dito pabalik pero need na nga lang maghintay. Kaya naisipan ko na mag-taxi na lang. 120 pesos lang ang pamasahe sa taxi pabalik ng city proper. Praise God for another day. All in all, I spent 434 pesos lang sa aking Igorot Stone Kingdom visit. Please comment down below kung may gusto kang puntahan for your next travel guide. Thank you for watching and see you next vlog.